So, dito, sinasabi ni Jesus na if na-miss nyo yung chance na makasama sa raptured, meron pa kayong last chance para makapunta sa langit. At, ang oil ang kasagutan. And dito, sa talinghaga ng tatlong alipin, malinaw na ang oil na sinasabi niya ay ang good works. Pero dito, kung magre-reflect tayo, hindi ito madali kasi after ng raptured, doon na rin nagtatapos ang period of grace. Di ba sinasabi natin na we are saved by grace, di ba? Thanks to Jesus. Pero after ng raptured, tapos na ang kontrato. So, hindi ka na pwedeng halimbawa, magbabago yung isip mo na, okay, tinatanggap ko na si Jesus, tinatanggap ko na yung cross, yung pagkapatay niya sa cross, tinatanggap ko na yung dugo ni Jesus. I mean, hindi na yun valid after ng raptured. So, ayun yung sad reality if hindi ka makakasama sa raptured. So ayun. Kasi nga, di ba, si Jesus, kinuha niya ang church. Ang church ay ang mga Kristiyano, tayo ang church, di ba? And once na tumanggap ka kay Jesus, automatically, nasa iyo ang Holy Spirit. So, kapag na-raptured, pag dumating na yung raptured, automatically, yung buong church, lahat ng mga Christian na tumanggap kay Jesus, automatically aakyat yun sa langit and dala ang Espiritu Santo. So, imagine niyo na wala ng Espiritu Santo. Kaya nga, mawawala ang Espiritu Santo sa lupa, kaya nga si Satanas ang mga maghahari sa mundo for 7 years. Ayun na nga yung tinatawag na tribulation. Kaya nga sinasabi na napakahirap nito. Talagang napakatinding ang hirap ang madadanasan ng mga taong maiiwan dito. Kasi nga wala, kumbaga, umakyat ang Holy Spirit, wala si Jesus nasa langit, kasama yung mga taong na-raptured, and sila, imagine niyo na sila nagsasaya sa langit, and yung mga naiwan kailangan magtiis kung gusto nilang maligtas pa. So dito, kumbaga, teka lang ha. Kumbaga dito, of course, meron pang chance na maligtas yung mga maiiwan dito kasi ang Word of God ay nag-e-exist pa rin always, di ba? So, kumbaga kahit wala ng Holy Spirit, andun, nag-e-exist pa rin ang Word of God. So, yung mga maiiwan, let's say na babalik sa parang old contract, parang sa Old Testament, 'di ba? Imagine niyo nung Old Testament, 'di ba? Napakahirap noon kasi since na wala pa si Jesus, ang mga tao ano yung meron sila, faith and good works. Actually, until now, sa panahon natin, kailangan natin ng faith with good works. Kasi nga, di ba, faith without action is dead. Pero, dito sa mga maiiwan, kailangan nila ng maraming good works. I mean, marami. Pag sinabing marami, as in marami. And kaya nga, nakalagay dun sa parable ng 10 dalaga, kailangan mo ng reserbang langis. Diba? Hindi lang yung langis mismo sa ilawan, kundi maraming reserba. Dapat marami ka talagang reserbang langis.
So, basahin natin yung verse 3 and 4 dun sa parable ng 10 dalaga. Nakasulat, ang mga mangmang ay nagdala ng ilawan pero hindi nagdala ng reserbang langis. So it means meron silang ilawan. Habang ang marurunong naman ay nagdala ng reserbang langis para sa kanilang mga ilawan. So yung reserbang langis nga means good works. So dapat marami kang points sa langit. 'Di ba? Pero imagine niyo yung sitwasyon. Nasa period, kumbaga yung maiiwan dito, nasa period ng tribulation, kung saan si Satanas yung naghahari sa mundo. Kumbaga, di ba sa ganitong sitwasyon, sa iba-iba sasabihin, aba, kanya-kanya ng langoy na tayo dito kasi nanganganib yung buhay natin. Kumbaga, yung buhay, bawat buhay ng mga Kristiyano na nananalig pa sa Diyos, persecuted ng mga antikristo. Kasi syempre, maraming antikristo. Pero, kumbaga, dito sa sitwasyon na to, kailangan mo pa ring gumawa ng good works, 'di ba? Para kailangan mo pa rin tumulong sa mga and kailangan mo pa rin i-spread yung word of God para ma-save yung iba, 'di ba? Kumbaga, hindi madali kung iisipin natin, no? And dito, hindi ka pwedeng maging selfish kasi syempre kung selfish ka, di syempre hindi ka, kumbaga, hindi pwede kasi syempre paano ka makakaakyat sa langit. So, kailangan mo pa mapaglabanan yun. So, kung selfish ka, kung ano pa yung iyong character na hindi maganda, na hindi pwedeng makapasok sa langit, kung wala ka nung fruits of the Spirit, yung fruit of the Spirit, kailangan mo pa ng spiritual war para mapaglabanan nun, para mag-gain mo yung fruit of the Spirit. And after mag-gain mo yung fruit of the Spirit, saka ka palang makakagawa din ng good works with all your heart sa mga tao. So, ang hirap nun. 'Di ba? It takes time. It takes time talaga. And kaya dito, doon sa story ng 10 dalaga, kumbaga wala ng time, 'di ba? Andyan na padating na ang ikakasal. So parang sila taranta, walang time. Tapos at the last moment, saka sila parang, let's say na at the last moment, saka sila gagawa ng good works, ng ganan. Wala nang time, 'di ba? Kumbaga hindi ganun kadali. And so yon, so dito sa basahin natin yung last verse, yung huling paghuhukom sa verse 31 ng Matthew 25. Ang huling paghuhukom, kapag ako na anak ng tao ay dumating na bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo ako sa aking dakilang trono. Titipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Pagbubukod-bukurin ko sila tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan, at ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. Pagkatapos bilang hari ay sasabihin ko sa mga tao sa aking kanan, halikayo, kayong mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kaharian inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng mundo. Sapagkat nang nagutom ako ay pinakain ninyo ako, at nang nauhaw ako ay pinainom ninyo ako. Nang naging dayuhan ako ay pinatuloy ninyo ako sa inyong tahanan. At nang wala ako maisuot ay binihisan ninyo. Nang may sakit ako ay inalagaan ninyo, at nang nasa kulungan ako ay binisita ninyo. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom?
Kailan namin kayo nakitang naging dayuhan at aming pinatuloy o walang maisuot at aming binihisan? Kailan namin kayo nakitang may sakit o nasa kulungan at aming binisita? At sasagot ako bilang hari, sinasabi ko sa inyo ang totoo, nang ginawa nyo ito sa pinakahamak kong mga kapatid, para na rin nyo itong ginawa sa akin. Pagkatapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat nang nagutom ako ay hindi nyo ako pinakain, at nang nauhaw ako ay hindi nyo ako pinainom. Nang naging dayuhan ako ay hindi nyo ako pinatuloy sa inyong tahanan, at nang wala ako maisuot ay hindi nyo binihisan. Nang may sakit ako at nasa kulungan ay hindi nyo ako inalagaan. Tatanungin nila ako, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, walang maisuot, may sakit o nasa kulungan at hindi namin kayo tinulungan? At sasagot ako bilang hari, sinasabi ko sa inyo ang totoo, nang hindi nyo tinulungan ang pinakahamak kong mga kapatid, ako ang hindi nyo tinulungan. Itataboy ko ang mga taong ito sa walang hanggang kaparusahan, ngunit bibigyan ko ang mga matuwid ng buhay na walang hanggan. So, dito, malinaw talaga na ang oil ay ang good works. And imagine niyo sa tribulation, syempre, kumbaga during ng tribulation, di ba tatatakan ka ng 666, ganun. So, kumbaga, kailangan mong hindi magpatatak. So, kumbaga, pahirapan pa, di ba? Pahirapan pa makakuha ng mga foods. Kumbaga, lahat is taghirap. So, kung i-imagine niyo talaga, napakahirap tumulong. And, kailangan mo talaga ng good, yung talagang humble heart. Talagang selfless. Kailangan mo talaga maging selfless. And, of course, syempre makikita nila, mararanasan nila na marami nang yung maraming tao ang na-raptured. So, I believe naman na magbabago yung point of view ng yung half na marurunong, na I don't believe na iisipin na rin nila yung self nila. Ang iisipin nila is makatulong sa kapwa. Yung, kumbaga, that time, I believe na magiging selfless talaga sila. Yung tutulong talaga sa mga naaapi or sa mga nangangailangan, ganun. Pero, ayun nga, napakahirap. Parang hindi ko talaga ma-imagine. And actually, hindi talaga natin ma-imagine kasi talaga nakasulat sa Bible na hindi pa talaga nangyayari yung ganong pagdudusa. Parang sa tribulation lang talaga mangyayari yung napakahirap na pighati na never pang naranasan ng tao nung likhain ang mundo. So, alam niyo yon. So, kumbaga, sobra yung paghihirap. And sa verse 30, di ba sinabi na, itapon ninyo ang walang silbing alipin na iyan sa kadiliman sa labas. Doon ay iiyak at mangangalit ang kanyang ngipin. So, dito, I believe na, di ba dito sa 10 dalaga, they believe in God. Itong 10 to, they believe, kumbaga, ayun nga, they believe in God, pero, yung 5 is walang good works. So, kasi nga, di ba, tinawag na alipin ng Diyos. Walang silbing alipin. So, it means, ang alipin, it means servant of God. Kasi once na tumanggap ka kay
kay Jesus, automatically magiging servant of God ka. So dito, tinawag ng Diyos na alipin. So it means, servant of God. It means tumanggap sila sa Diyos. Pero, wala silang good works. Yung 5, dun sa talinghaga ng 10 dalaga, wala silang good works. So, servant of God, pero wala silang good works. So, tinawag sila ng Diyos ni Jesus na walang silbi. So ganun din tayo. Kapag tayo tumanggap kay Jesus, we are servant of God automatically. And ayun nga, so kailangan nating magkaroon din ng good works parang dun sa talinhaga ng 3 alipin. Bawat isa merong mga talento na ibinigay ang Panginoon. Kailangan natin tong gamitin para kay Jesus, no? And ayun nga yung nakalagay sa James 2:26. Kung paanong patay ang katawang walang espiritu, patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. So, pag tumanggap tayo kay Jesus, automatically, kailangan nating kumbaga magkaroon ng fruits, 'di ba? Maging fruitful, 'di ba? Kasi nga, syempre, sa paghuhukom, itatanong ng Diyos, ano yung ginawa mo for me nung nasa lupa ka? Kasi nga, 'di ba? Kaya nga, inihahalin tulad nga ni Jesus kumbaga ang relationship niya between man and God, lagi niyang inahahalin tulad sa isang mag-asawa, sa isang taong may relasyon. Kasi, hindi pwedeng sabihin mo na mahal lang kita, yung mahal kita pero walang action. 'Di ba? Hindi pwede yung sa isang relationship. Dapat laging may action. Tayo na, yung mga may asawa na, 'di ba? Hindi naman natin pwedeng sabihin sa asawa natin, mahal kita, pero hindi natin pinagluluto, hindi natin inaasikaso, hindi natin inaaruga. 'Di ba? Kasi kung hindi natin yung gagawin, parang useless lang na sabihin mong mahal mo yung tao, pero hindi mo naman pinapakita at ipinararamdam na mahal mo siya. So, ganun din kay Jesus. Kung walang action, kung hindi mo ipinaramdam sa kanya kung gaano siya ka-importante, kung gaano mo siya kamahal, walang kwenta rin yun para sa kanya. Para sa kanya, hindi kanya kilala. Kumbaga, hindi kanya anak. Kaya nga, di ba, to sa parable ng 10 dalaga, nung nakatok sila, di ba sabi, hindi ko kayo kilala. So, ganun yon. And, basahin naman natin ang ending ng 5 dalaga na nakaligtas sa tribulation. So, basahin natin yung ending ng mga tao na makakaligtas sa tribulation. So, basahin natin ang Apocalypse 7, 9-17. Ang mga tao sa harap ng trono ng Diyos. So, dito ang susulat ay si John, kasi 'di ba ito yung vision ni John. Pagkatapos nito, nakita ko ang napakaraming tao na hindi mabilang sa dami. Nagmula sila sa lahat ng bansa, angkan, lahi at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng tupa. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng tupa. Silang lahat ay nakadamit na puti at may mga hawak na palaspas. Sumisigaw sila ng malakas, purihin ang Diyos na nakaupo sa trono. At purihin din ang tupa dahil iniligtas nila kami sa kaparusahan.
Tumayo ang mga anghel sa palibot ng trono ng mga namumuno at ng 4 na buhay na nilalang. At lumuhod sila sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Sinabi nila, Amen. Ang Diyos natin ay dapat purihin, sambahin, pasalamatan at parangalan. Nalalaman niya ang lahat at nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan at kalakasan. Purihin siya magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa 24 na namumuno, sino ang mga taong iyon na nakadamit na puti at nasaan sila at saan sila nanggaling? Ito na nga yung, kumbaga, sa parable ng 10 dalaga, ito yung limang dalagang marurunong. So, asan sila nanggaling? Sumagot ako, hindi ko po alam. Kayo po ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga dumaan sa matinding paghihirap. Nilinis at pinaputi nila ang kanilang mga damit sa pamamagitan ng dugo ng tupa. Iyan ang dahilan kung bakit nasa harap sila ng trono ng Diyos. Naglilingkod sila sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. At ang Diyos mismo na nakaupo sa Kanyang trono ang siyang kumakalinga sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw pang muli. At hindi na mabibilad sa init o mapapaso sa isinag ng araw. Sapagkat ang tupang nasa trono ang magiging pastol nila at dadalhin sila sa mga bukal na nagbibigay buhay at papahirin nila na ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata. So, imagine niyo dito, nasa langit na sila pero umiiyak pa rin. Kumbaga, sa sobrang hirap ng naranasan nila sa lupa. Sa yung pagtitiis na dinanas nila. Talagang kumapit sila sa faith in Jesus and sa good works, 'di ba? Ayun yung kinapitan nila para makaligtas, and sa sobrang hirap noon, talagang siguro undershock pa rin na naiiyak pa rin sila, no? And kaya kung mababasa nyo dito, biro nyo nasa langit na, pero papahirin na ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata. So, kumbaga, nasa langit na sila pero umiiyak pa rin. 'Di ba? So, ganun katindi. Ganun katindi yung hirap na naranasan or mararanasan ng 5 marurunong. So it means, ganong katinding hirap ang mararanasan ng mga taong maiiwan sa raptured. Kaya, pag-isipan nating mabuti, no? Kumbaga, mag-pray tayo mabuti, na i-guide talaga tayo ni Jesus, and habang may time pa, habang under the contract pa tayo, habang hindi pa nagra-raptured, hanggat may time pa nga, no? Kumbaga, hindi lang sa tumanggap kay Jesus, kundi with action, 'di ba? Ipakita natin kay Jesus, 'di ba? Kailangan nating magbigay ng fruits. And kasi nga, if dumating na talaga yung yung ending, no? Yung raptured, at naiwan tayo, kaiinggitan natin yung story ni Ellie. Kasi in sense na, nung dumating yung time na kinakatakutan ni Ellie, di ba na-shock siya at namatay? Pero sa time natin, kapag naiwan tayo at na-shock tayo, syempre, halimbawa, yung mga taong may iwan, masyashock, di ba? Pero hanggang dun lang, hindi sila mamamatay. Hindi sila mamamatay katulad ni Ellie. Gustuhin man nilang mamatay kasi, syempre,
I mean, napakahirap nung dadanasin nila. Gugustuhin man nilang mamatay pero hindi talaga sila mamamatay. And nakasulat to sa Apocalypse 9 verse 6. Basahin natin. Kaya sa loob ng 5 buwan, mas gugustuhin pa ng mga tao na mamatay, ngunit hindi ito mangyayari kahit gustuhin man nila. So, ayun. Ayun, doon lang nagtatapos yung ating Bible study ng faith without action is dead. So, kaya pag-isipan nating mabuti. And mag-pray tayo kay Jesus na i-guide tayo, and always remember na dapat si Jesus lagi ang maghahari sa ating buhay, sa ating lifestyle, araw-araw, i-insert natin si Jesus sa ating pang-araw-araw na buhay. Ayun lang. Bye-bye.